condensed, and leche plan. Leche. Good day mga kanegosyo. Mas kumikita ka pa kapag nakapokus in one ka lang tulad ni Kuya, abukado con yelo lang tinda. Bakit mas kumikita pa yan kaysa kapag marami kang tinda? Eto, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Kung nagdinegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit mahina ang benta mo ngayon. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit tulad ni Kuya, abukadong kung yelo lang ang tinda, bakit mas kumikita pa yan kaysa kapag marami kang tinda? At bukod pa dyan mga kanegosyo, nakapwesto pa siya sa Siargao. Ang karamihan ng mga tourist sa Siargao, puro foreigner. So kahit mag-markup ka ng malaki, mas kikita ka dyan mga kanegosyo. Bukod sa nakapokus na si Kuya sa abukado kong yelo, naipwesto niya pa yung negosyo niya sa kung saan pwede ka pa, nasa community siya ng may pera or mayaman. Kasi ang customer niya may mga foreign, tourist. So, pwede ka makapag-markup ng malaki. Basta masarap yung binibenta mo. Tulad na lang ng avocado kong yelo. Pwede ka malugi mga kanegosyo kahit nakapokus in one ka kung wala ka sa market ng mayaman at hindi ka gumagawa ng original content. Pansin nyo naman ngayon, puro kumikita na negosyante, puro gumagawa ng original content. At syempre, nakapokus in one mga kanegosyo. Imagine, ang benta niya sa isang cup na ganon is 60 pesos. Pero masarap naman. Nakapag-markup ka ng malaki, na itayo mo pa sa community na may pera, nakapokus in one ka pa. Ano advantage kapag nakapokus in one ka? Hindi ka mahirap ma-identify ng customer mo, lahat ng tarpaulin mo tungkol lang sa abukado kong yelo. Lahat ng post mo sa social media tungkol lang sa abukado kong yelo. So every time na gustong kumain ng customer mo ng abukado kong yelo, ikaw yung maiisip nilang pagbilhan. Pangalawa, yung inventory mo hindi sabog. Hindi kalat, nakapokus lang sa abukado. Wala kang inventory ng buko, wala kang inventory ng melon. Kasi abukado lang yung focus mo. Mas hindi ka mahirapan ma-monitor yung inventory mo. Pangatlo, mas hindi ka mahirapan ma-monitor din yung cash flow, yung pasok tsaka labas ng pera. Tsaka mamomonitor mo rin kung may nagnanakaw na empleyado kung nakapokus ka lang sa isa. Kasi alam mo na yung benta sa maghapon tapos may nawawalang pera. So automatic may nagnanakaw. So mas namomonitor mo yung pasok ng pera kasi nakapokus in one ka lang mga kanegosyo. Yan ang advantage kapag nakapokus ka lang mga kanegosyo. Kesa ang dami mong tinda. Ay, pag marami kang tinda, mas mahirapan ka ma-identify ng customer mo kung ano ba yung binibenta mo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, hanapin yung community tulad ni Kuya. Nasa community siya ng mga tourists. Gumawa tayo ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Pang-apat, kailangan na nating i-scale up yung negosyo natin. Ito yung mga hindi alam na mga negosyante na akala nila buy and sell lang. Mas kikita ka kapag na-scale up mo yung negosyo mo. Basta kumikita yung negosyo mo, nakapokus in one ka, sa'yo yung produkto. Hindi ka reseller, ikaw yung nag-create, ikaw yung nagtahi ng damit, ikaw yung nag-create ng recipe. Okay lang kahit gayahin mo yung pagluluto. At least ikaw yung nag-create, ikaw yung gumawa ng salamin, ikaw yung nag-compose ng kanta. Doon pwede mo ma-scale up yung negosyo mo, pwede mong applyan yun ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Napaliwanag ko na yung mga yan sa mga nauna kong video, panoorin nyo na lang. At sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi ngayon, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Follow nyo na rin ako sa TikTok, YouTube,
Facebook ko, bossjepoy.pastrana.tv. Ingat tayong lahat. Peace. Subscribe ka na rin.